Happy midweek po sa lahat. Ngayon pong gabi ay pagpapatuloy natin sa pagbabasa sa aklat ng Levitico. Makikita po natin muli ang instruction ng Diyos sa kanyang bayan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa loob ng kalahating linggo na kami po inyong pinahiyaan, pinagpala, pinaharam ng buhay at kalakasan. Maraming salamat po sa lahat. Humihingi din kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa, sa aming mga pagkukulang. Salamat pong palagi sa pakikinig nyo sa aming mga panalangin. Salamat po sa mga paalala at sa mga pagkakataon na binibigay nyo sa amin. Sana po ay sabahan kami ng inyong banal na espiritu at mga banal na mga anghel sa aming gagawin ito sa gabing ito. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, ngayon po ay buksan na natin, napagpatuloy na po natin ang pagbabasa sa aklat ng Levitico. Levitico 12:1 hanggang 8. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung ang isang babae ng anak ng lalaki, siya ay ituring na marumi sa loob ng 7 araw, tulad ng panahong siya ay may buwanang dalaw. Sa 8 araw, tutuliin ang kanyang anak dahil siya ay dinudugo. Maghihintay pa siya ng hanggang makalipas ang 33 araw bago siya ituring na malinis. Dahil sa dugo ng kanyang panganak, hindi siya maaaring humipo ng kahit anumang bagay at hindi siya maaaring pumunta sa toldang tipanan hanggang sa matapos ang kanyang paglilinis. Kung babae ang anak niya, ituturing siyang marumi sa loob ng 14 na araw tulad ng panahon siya'y may buwan ng dalaw. Maghihintay pa siya ng 66 na araw bago siya ituring na malinis mula sa dugo ng panganganak. Kapag natapos na ang araw ng kanyang paglilinis para sa anak na lalaki o babae, magdadala siya sa pari malapit sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang tupang may 1 taong gulang bilang handog na sinusunog at isang inakay na kalapate o bato-bato bilang handog sa paglilinis. Ihahandog ito ng pari sa Panginoon para malinis ang kanyang karumihan dahil sa kanyang pagdurugo sa panganganak, at magiging malinis siya kung hindi niya kayang maghandog ng tupa. Maghahandog siya ng 2 kalapate o 2 ibon na bato-bato. Ang isa ay bilang handog na sinusunog at ang isa ay bilang handog sa paglilinis. Sa pamamagitan ng gawain ito ng pari, maalis ang karumihan niya at ituturing na siyang malinis. Ito ang mga tuntuning tungkol sa babaeng nanganak. Okay, nakita po natin kung ano muli ang instruction ng Diyos sa kanyang bayan tungkol sa panganganak ng babae, sa kanyang isisilang kung lalaki o babae. Talagang ang Diyos natin ay napaka maayusin o nasa ayos lahat ang gusto niyang mangyari. Sana po ay nagkaroon tayo ng inspirasyon sa gabing ito sa babasahin na ating tinalakay sa Levitico 12. Sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa inyo sa mga instruction na nabasa po namin tungkol sa inyong bayan sa kapanahonan ni Moises. Nawa ito ay maging sa amin ay sa kabuhayan po namin, tulad ng mga tagubilin nyo na napapanahon sa aming panahon. Dinadalangin din po namin sa inyo, Ama, gumagawa ng Balasing Church doon sa bahay pare sa Balasing, na sana po ay pakiingatan po sila, hipuin ang kanilang mga kamay upang sila po ay makapaggawa ng maayos. At ang mga magdodonate pa po sa itatayong templo ay nawa ay kilusin nawa po niyo ang kanilang mga puso. At ang mga taong pinakiusapan namin na makabitan pansamantala ng tubig at kuryente, ay mangyari po sana na maging mapagbigay sila sa amin
sa mga nagtatrabaho na sana po ay pagpatuloy niyo silang pagpalain. Salamat po sa inyo at muli nagtatagubilin kami hanggang sa kalahati pa sa linggo na sana po ay kami ay gabayan pa, biyayaan, palakasin ng kalusugan. Maraming salamat po at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay mga kapatid, sa darating na Biyernes, ang makalawa lang po yun, ay samahin niyo pong muli ako. Happy midweek po sa lahat.